Medyo mahirap buhayin yung indigo pera, pero kapag nakapagpatubo ka na, lago na lang siya ng lago. Tapos kahit pruningin mo ng pruningin, suloy pa rin siya ng suloy. Pag sinabi nating cut and carry, ayan, katulad ng ginagawa ko, cut ka lang, tapos dalhin mo na sa kanila, ilagay mo na sa pakainan nila, at yun, okay na. Isa nga pala yung indigo vera sa magandang ibigay sa mga nagpapasusong kambing o yung mga buntis pa lang na mga anak pa lang na kambing. Ito pong tinanim ko ay noong 2022 pa, at nabili ko yung seeds nito from sa WNCU. Kaya naman naitanim ko ng maayos, at napatubo ko sa napalaki ko bago ako nag-start na bawasan ito. Meron din ako na isasama sa combine na katulad ng mga ornamental plants, yung kulay pula. Tapos ito yung parang kaitsura ng dahon ng tibig. Pero hindi siya tibig para siyang medyo malapit sa as is. Yan, nilalagay ko na rin siya kasama ng indigo vera. At mamaya makikita nyo, sinamahan ko yan ng Madre de Agua kapag katapos nila kumain. Kita nyo, enjoy na enjoy ang ating mga alaga. Ito nga pala yung langka na hinati ko kanina. Ayan yung mga nalalaglag na lang, yung mga hindi natin nabalutan. Tapos nahihinog na lang, yung parang kung tawagin dito layot. Yan, hindi na siya kinakain ng tao, pero mabibigay mo pa siya sa iyong mga alagang kambing, di ba? Hindi masasayang. Kapag hindi masyadong busy sa araw, pwede ko silang itali dito. Yan, lilinisin lang nila yan. Busog na sila dyan sa maghapon. So tamang tali lang sa area na madamo, mabubusog sila. Ito pa yung nakumpay ko pa kahapon. Pwede yan kahit bukas ko na ibigay. Marami pa yan. Dadagdagan ko pa yan ngayon. Mga 3 hakot pa para kahit bumagyo sa mga susunod na araw, meron tayong pagkain. Meron din ako Madre de Agua dito sa harap ng bahay para mas madaling manguha kung kailangan. Nagtanim din ako niyan sa likod bahay tsaka dun sa mga looban natin. Pero mahalaga rin kasi maximize mo yung space. Kung saan meron kang pwede mapagtaniman, itanim mo para mas madali yung access mo, madali kang makapagbigay sa kanila kung kinakailangan, lalong lalo na pag may bagyo. Yan, pag may oras tayo, pumupunta tayo sa kapitbahay kung saan problema sa kanila, mga napier sa taniman na saging, tinutubuan na napier, kinukuha ko na para nasa ganun lumuwag-luwag yung kanilang taniman at may pagkain naman ng aking mga kambing. Kapag malilim na sa hapon, yan, dito tayo sa park na to sa bandang silangan, kasi mainit dito, sobrang tirik ang araw kapag mga 8 AM pataas, yan hanggang tanghali. Ngayon pag ganito malilim na, tsaka naman ako mangungumpay nito. Okay, dami niyan, iipunin ko yan para yan bukas na, or pwede siya hanggang 3 araw, depende kung meron ka mga lakad o meron kang reserbang pagkain sa iyong mga kambing. Di ba? Pang isang araw na to. Sobra-sobra yan sa isang araw. Pwede mong hatiin yan pang 2 araw. Kung konti lang kambing mo, ngayon kung marami, isang araw. O kaya kalahati. Depende sa dami. O ang dami na natin naipon, okay na yan kahit 3 o 4 na araw. Kaya na yan. Tapos ngayon, bilang panghimagas, bigyan natin sila ng Madre de Agua. Okay? Kasi itong Madre de Agua, magandang source ng dietary fiber para sa ating mga kambing. Ito ay source din ng calcium. Diba? Bigyan natin yan naman. Sunuran ka agad sa akin. Diba? Yan ay maganda na meron ka sa farm. Hindi lamang sa kambing. Pag may alaga kang manok, rabbit, ano pa ba? Baka, baboy. Pwede yan. Diba? Gustong gusto nila yan. Lalapitan nila kagad at kakainin. Makatas din po yan. Kasi tinag na Madre de Agua dahil matubig din ang kanyang dahon. At yan, gaya ng sinabi ko kanina, napakaganda source ng dietary fiber tsaka calcium. Okay, so siguraduhin nyo po na meron kayo nyan sa inyong farm. Sa mga taga-subaybay natin dyan na matagal na, ayan, salamat sa inyong pagsuporta dito sa channel. Nakita nyo na ako na nakapagparami ng kambing, umabot na ng 40, at ngayon ay bumaba na ang kanilang bilang. Ayan, sa 1, 2, 3, 4, 4. Yan, dahil ngayon pinataas ko na yung lahi at inalis ko na yung aking mga native na kambing.
Tsaka syempre, karagdagan na rin yung panganganak ni Mrs. Nagkaroon kami ng baby. Kailangan kong pababain talaga ang kanilang populasyon para hindi ko sila mapabayaan. Kasi mas maraming kambing, mas nangangailangan ng oras. At sa mga subscribers ko dyan, mga watchers natin dyan na magulang na rin o yung talagang may anak na o may mga anak na, naiintindihan nyo naman ang ating paghahati ng oras. Talagang napakahirap pagsabayin ang pagkakambing at pag-aalaga ng baby, pero masayang journey ito kasi bakit? Kahit papano kaya pa nating mag-sustain o mag-maintain ng alagang livestock na ganito na pwede natin magamit in the future sa pag-produce natin ng karne. Yan, kasama kasi yan sa mga plano ko sa farm. Aside from selling ng ating mga meat produce, syempre for consumption din. Gagamitin din natin at kakainin, di ba? Yung produkto mo, hindi mo kasi yan may bebenta ko ikaw mismo, hindi ka gumagamit o hindi ka makain. Okay, so kasama yan ang pagmamahal sa alaga. Mahal natin sila, pinapalaki natin sila na maayos at binibigyan natin sila ng magandang environment. Syempre ginagandahan din natin at binibilisan din natin ang pagkatay sa kanila na sa ganon hindi sila ganon mahirapan. At syempre bago ko tapusin yung video na ito ay nais ko rin kayong imbitahan dito, pumunta kayo sa Municipality of Indang. Kapag aming kadiwa ng Pangulo, pwede nyo akong pasyalan, may pwesto ko dyan sa covered court ng Municipality of Indang, Cavite. Ayan, wala pa naman akong display na kambing, hindi pa ako nagdi-display ng mga alaga akong kambing doon, pero in the future pag nagkaroon ako ng pwesto doon na medyo sa labas kung saan hindi sila masyado magdudumi, ay baka sakali na mag-display ako ng mga kambing na pambenta. Okay, so pasyalan yan kasi ano yan nakakatulong din yan sa mga magsasaka at mga livestock raisers dito sa aming lugar. At siguro naman sa inyo meron din. Pwede rin kayo mag-invite sa iba nating mga kakambing para at ka-farmers pala para naman edi lumago yung ating turismo. Okay, so yun wag nyo kalimutan mag-subscribe din sa aking channel na Teacher Farmer Ali. At meron din tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Ayan, pasyal kayo at message na kayo sa akin kung meron kayong mga tanong na gusto nyong masagot. At pag-abot naman ng aking kaalaman at karanasan ay ibabahagi ko sa inyo. Pagtutulungan natin yan. Kung hindi pa naman nabot, edi baka maaaring matuklasan din natin in the long run. Okay? So ayan. So maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Ingat kayo lagi and happy goat racing. Bye bye!